Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan. Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin na iyong July 13 to 19. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso na yung mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. Please sa general reading ka ba na Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo Ano man ang energy mo, ano man ang gender mo, ipasok mo ang iyong sarili. Tandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong 4, 15, 20, 21, 3. May blockage ka. Meron tayong Aries, Gemini, Cancer. You have an enemy, Pinag-uusapan ka rin. May pag-change ng journey sa iba sa inyo. May shifting happen, ganyan. May mag-change, ganyan. May movement. Either magkakaroon, sa iba sa inyo is there's a distance, ganyan. Maring didistansya ka, o may didistansya, o may paghihiwalay. Ganyan. Pero sa ko dito, parang may blockage ka. Medyo delay siya, Iba sa inyo, maaaring may delay situation. May mga challenge ka doon na pagdadaanan. There's a blockage o may obstacle. And then, may taong matigas ang ulo. May enemy ka. May enemy ka. Maaaring may mga tao na kakilala mo o nakakonect sa'yo na enemy mo sila. And then, you need to protect yourself, nasabi dito. Yung iba naman sa inyo, is na dito kayo, siguro nasa bahay lang kayo, ganyan. Siguro, o kung may business kayo, siguro sa bahay, business nyo, o kaya mas more relax ka sa bahay, ganyan. Parang hindi yung peaceful situation when it comes sa sarili mo. Yung iba sa inyo is very private person or may masikreto, kumbaga tahimik, ganyan, sa iba sa inyo, ganun. Kumbaga dito rin yung sarili mo, sa iba sa inyo na mas comfort ka na nasa bahay, comfort ka na okay yung pamilya mo, yung mga ganang sitwasyon sa iba sa inyo. Pero alam mo pa, there's a growth. There's a growth. Iba dito may mga achievement na magaganap, but there's a lack. May mga positivity naman na darating in life, May abundance, siyempre. Meron din na siguro ma-delay lang siya sa iba sa inyo. Pero sa iba darating. So, mayroong higit pa sa iyong hiling darating in life. Meron. Maaring related to finances sa iba sa inyo or a relationship. Meron ka isang bagay o isang sitwasyon na you want to structure, you want to rebuild, pero ang nakikita ko, madidelay siya. Or decision making to ganun. Sana hindi lahat. Sa iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng limitasyon sa buhay nyo. Siguro, may mga gusto na kayong pagpasyahan, may mga gusto na kayong i-pursue, may gusto kayong desisyonan, maaaring ganun. Medyo nadidelay ata yung iba. May travel ako nakikita, maaaring may magta-travel sa iba, Iba naman sa inyo, may pupuntahan kayo na maaring mataong lugar o nagtatrabaho ka sa mataong lugar. Iba sa inyo is maybe a networking, public figure. Iba sa inyo siguro, there's an audience or there's a recognition. Maaring maraming nakakakilala sa iyo. Artista ka ba o politics, YouTube, TikTok, Reels, Facebook man yan, yung mga ganyan. Or public servant, mga ganun, Kumbaga nandun ka sa sitwasyon mo na marami ka nakakasalamuha.
Yan, pwedeng teacher, di ba? Marami nakasalamu kayo. Pwedeng healer, pwedeng nurse, pwedeng doktor, ganyan. Pwede rin na yung nagsisilbi ka sa simbahan, di ba? Mararaming tao yun. Mga ganun situation in life. Yung feeling emotions, may mga feeling emotions ako na nakikita sa iyo. Siguro, iba sa inyo is related ito sa anak mo, sa pamangkin mo, sa nakakabata sa iyo, or sa family. Yun na nakikita ko. O sa iba dito is work. O kaya mga kasama sa trabaho, ganyan. Friend, ganyan. Sa iba sa inyo. Yun eh, merong kang gustong protektahan or you need to protect yourself, no? Sinasabi rin dito, protect your finances, protect yourself, protect your energy, ganyan. Iba sa inyo is a leadership. May pagka-leader yung iba sa inyo. Maybe you're a boss or you're a leader or meron ka mga ililid na situation sa buhay. Yun na nakita ko. Kumbaga na handito naman yung lakas ng loob mo to do something into your life, pero medyo may delay lang. When it comes sa challenge, malakas yung loob mo. So, nakita ko dito. Tingnan natin energy mo. Energy ni Aquarius. Bibili ka ba ng sasakyan? Magpapagawa ka ba ng sasakyan? Hindi sasakyan mas may gulong. Pinakita kasi akong sasakyan. Yun ang nakita ko. May pinag-uusapan related to a vehicles, mga ganyan. Motor, sasakyan, any, basta may gulong siya. Baka iba sa inyo, maglalayag kayo sa bangka, barko, diba? Sa tubig. Energy ni Aquarius. Basta talaga siya. Diba, hati Hati yung energy mo Kasi may mga iniisip ka. Okay, ang energy na nakikita ko sa'yo, positivity na to, sa'yo to Kumbaga nandito ka sa sitwasyon mo, yung energy na nakikita ko sa'yo is, may mga bagay o sitwasyon na napofocus ka sa painful situation mo. You feeling trapped, stuck, nalilito ka, maari, ganyan, sa mga decision mo this time. No? May mga gusto kang actionan, may mga gusto kang i-renew, o you have an idea, o may mga bagong opportunity. New idea or opportunity, maari, no? Ako nakikita sa iyo na tatakbo sa isip mo. Maybe handun din yung adventure or you're starting something into your life, you're doing your passion, ganyan. Pero ang iba kasi sa inyo, frustrate, no? Meron kayong pinagdadaanan. Dito medyo nagkakaroon ng self-imprisonment, ganyan. Medyo nagkakaroon ng pag-iisip ng mga bagay-bagay na gusto mong mangyari na in a positive way. Pero ang sinasabi kasi dito, mag-action ka dito. No? Be creative. Kailangan sa'yo isa positive motion. Kasi yung idea mo, i-force mo. Yung success is in your hand. Kumbaga, diba? Kumbaga, inaano na sa'yo, ino-offer na sa'yo. Huwag ka na lang mawala ng pag-asa. Actionan mo yung sarili mo. Dito, kailangan mo kasi is, you need na maging devoted doon sa idea mo, sa opportunity na yun, sa mga gusto mong desisyonan, dapat sa mga gusto mong actionan. Dapat ganun. Siyempre, this is the time din na kailangan na you need to use your head when making a decision making. May mga bagay na kailangan ng tapusin, may mga bagay na dapat i-cut. May pagkaano sa inyo, no? Ano ba yun? Yung iba sa inyo, meron kayong leadership. Leadership strong mind. Yung iba sa inyo. Ay, baluga. Ay, ano ba yan? Teka lang, nahulog yung card. Nagbabalasa lang naman ako Sabi ka natin. Parating. Yung iba honest kayo, no? May iba dito honest. Honest yung iba, pero yung iba player. Parating.
Ano to, universe? Tapos na to? Okay. Ano lang kasunod nito? Oh, okay. Okay. Okay, ang parating sa iyo, di ba? Tanong-tanong din minsan sa card, di ba? Parating sa iyo, andito ka may mga ano, may mga excitement situation na magaganap o mangyayari sa iyo or maaari makakaramdam ka ng um, exciting na sitwasyon in life, ganyan. May mga bagay na magtatapos na. May mga bagay na tatapusin sa iba. Yeah, may panimula ako nakikita dito. O may sisimulan ka, o kaya you will back from the basic situation or you're starting to a new. Yan na nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman, ang parating sa iyo, may mga, you begin something project, parang may a-actionan ka ata dito. Ganun. In the past, maaring, sana pas na sa lahat to In the past, nagkaroon, you feeling, nagkaroon ka ng mga burnout, na-drain ka, no, hindi yung sitwasyon na may pagkatalo, ako nakikita, o you quitting with something. Nagkaroon ng exhaustion. Medyo, maaaring may nalaman ka rin katotohanan in the past. Pero this time sa nakita ko dito, you are moving forward naman. Siyempre, hindi maaalis yun na may isip mo siya, di ba? Yung maalis yun. Pero this time, it's more on transformation. May mga a-actionan ka, you're taking a risk, ano nakikita ko dito. Andito na rin yung sitwasyon na paglilinis ng mga bagay-bagay o sitwasyon either bahay, maglilinis ka ng bahay, maglilinis ka ng sasakyan or any situation or yung sitwasyon mo lilinisin mo, 'di ba? Maaring aalisin mo yung mga taong hindi kailangan sa buhay mo o kaya may mga gagawin kang transformation this time sa iba sa inyo, ganyan. Sa iba sa inyo is may mga adjustment situation or renewal nga ang sinasabi ko dito. May mga unexpected change din ako nakikita sa iyo. Yun ang parating sa iyo. May paglipat, hindi ko alam kung lilipat ka ba ng trabaho, lilipat ka ba ng lugar, ng place, ganun. Or any situation, may paglipat na situation ako nakikita sa iyo. Parating din, may mga bago ka makikilala na tao sa iba sa inyo. Sa iba dito, bagong trabaho, ano? Sa iba dito, ano? Mayroon pinag-uusapan when it comes to papers, documents. Yun ang nakikita ko. Hindi ko alam kung in what way, anong connection sa iyo nun. Yun ang nakikita ko dito. Sa ngayon, you're strong sa nakikita ko dito. Andito yung strong personality mo this time. Magkakaroon na ng clarity sa iyo sa mga bagay-bagay. Sa mga pagpapasyahan mo, sa focusan mo, yan. Or you need, or you need. Siyempre, protektahan mo rin yung sarili mo. Tingnan natin ang dapat iwasan. May magtatapos sa buhay mo. There's an ending of a cycle. May mga door na mag-o-open sa iyo, sa iba sa inyo. Ano dapat iwasan? Bagong pakikipagsapalaran pala sa iba, no? There's a loss, ano? May loss situation sa iyo. Ano po dapat iwasan? Iba may parating na pera. May papasok. Baka sahod mo. Sana wag lang sahod, ano? Pero may parating daw. Dapat iwasan. Ay, ano yan, anak? Diyos me, pinupuan ako ng anak ko. Okay, iwasan mo daw na hindi mo pahalagahan, mahalin ang sarili mo. Iwasan mo na ma-drain ka. Iwasan mo na mag-isolate, yung frustration, yung hindi ka makontento sa meron ka sa ngayon. Iwasan mo. Siyempre, you need to be thankful, di ba? Maliit man o malaki yung nare-receive mo na achievement in life. Alam ko naman na ganun kayo kasi marami rin sa inyo na handun yung faith talaga when it comes sa taas. And then, iwasan mo yung to disconnect yourself sa mga bagay o sitwasyon na gusto mo ma-achieve, ma-fulfill, or
mag-success in life. Iwasan mo na magkaroon ka ng limitasyon sa buhay mo, to limit yourself sa mga bagay-bagay. Iwasan mo yun Kumbaga sinasabi dito release your limiting beliefs, ganyan. Kumbaga, huwag kang ma-pressure sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay. Kung ano yung pinaniniwalaan nila, alam ko na magkakaiba kayo ng paniniwala sa buhay. Mag-focus ka sa paniniwala mo na alam mong tama, no? Hindi yung dahil sa sinabi ng iba, doon ka makikinig. With your own decision din, sinasabi dito. Iwasan mo yung yung over-emotion or overthinking sa iba, yung malungkot ka inside pero masaya ang pinapakita mo. You need mong mag-balance sa buhay mo. Okay na kailangan, nagbabakasyon ka muna, mag-rest ka muna, kailangan sa'yo mental peace, ganyan. Mag-meditate ka, mag-recharge ka, mag-quick time ka muna, mga ganyan. Take a breath, no? Sinasabi dito, mahalin mo ang sarili mo first. Pahalagahan mo ang sarili mo first. Aray, anak, ang sakit! Tinutuka ako na anak ko. Tingnan natin. Love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, asawa man yan, o kung sino man yan. Kamusta ang love ni Aquarius this time? Aquarius in love. Okay. Okay, when it comes sa love, meron tayong, ito lang talaga. Okay, Aquarius, Gemini, Libra, kung ano man siyang element na siya Taurus, Virgo, Capricorn. Well, kung ano pa siya, yun. Okay, when it comes sa love, yung iba sa inyo, you are moving on. No? Andito kasi situation mo na mas okay ka na ngayon, as a single, sa iba sa inyo, kontento ka, andin yung calmness, kumbaga na-release mo na yung anxiety mo, stress mo when it comes to a relationship. Kumbaga, andun na yung pagpo-focus sa sarili. Pag nagkakaroon ka ng self-care or self-love, no, sa iba sa inyo. Hindi yung pag-let go, o ikaw to, or vice versa. Andun na yung nag-let go, o kinat mo na sa buhay mo yung mga bagay na in the past situations in life, no? Aray! Sakit. Bakit pa kinakagat mo si mami? Pag ako naka-short, kinakagat niya talaga yung skin ko. Ayaw niya ata na maputi. Balugang to Dun, wag ka dito sana ni mami. Masakit. Namantala. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kumbaga na handito ka na sa parang handito na bumabalik na yung lakas ng loob mo. Hindi na yung confidence mo, diba? You're releasing your worry in a past relationship. Ganyan. Oo, nagkaroon ng mga pag-aabandon na, ginago ka, pinagtaksilan ka, vice versa, nirock bottom ka, mga gano'n. Nagkaroon ng pain and sadness in this relationship. Hindi naging tapat yung isa sa inyo, no? Harap-harapan, maaring niloo ka niya, ganyan, no? Sa iba sa inyo. Talagang biglaan yung nangyari, no? Na hindi, kumbaga there's a storm na biglang, para siyang storm na biglang dumating in life. Parang gano'n, no? Na isang hawi lang Parang gano'n sa iba sa inyo. When it comes naman sa single, sa mga single, sinasabi dito, ay nagkaroon ng third party. Sa mga single, ang nakikita ko dito, may parating. Mas matanda sa inyo. Or vice versa. Ganyan. Pero, mag-ingat ka lang din. Kasi, ang nakikita ko dito, baka mapasok ka sa third party relationship. No, pag-isipan mo maigi, mag-trust ka sa intuition mo. Huwag ka agad-agad tiwala. Makiramdam ka. Matulog din kayo pag may time. Pag may time, magtulog-tulog din ha.
bawi-bawi lang din ang tulog. And then, syempre, anak, wag, natatakot ako sa inyo pag nasa hayta ako kayo. You know? And then, sinasabi rin dito na, hindi ba, parang may taong may sakit sa bandang tiyan? Or masakit yung tiyan? Hindi ko alam kung ikaw or someone, kasi may taong kailangan ng alaga. Yun nakita ko. Hindi ba sumasakit yung likod nyo? May sakit ba kayo sa likod? Ay, sorry anak sorry. When it comes sa relationship, dito sa magkakarelasyon ha, sa magkakarelasyon. Sa magkakarelasyon, nandun yung tiwala mo sa kanya. Nandun yung tiwala mo sa kanya, kahit na minsan, may pagkakamali talaga siya. Kumbaga, hope, hindi ka open sa niloloko ka ha. Huwag naman ganun. Diba? Hindi na ka nakaka-good yun. Kumbaga, sabi mo, open naman siya, alam ko naman na meron siya. Huwag naman medyo hurt, pain na yun sa'yo, no? Parang, kaangahan na yun. Kapag ganoon, ala ko meron akong focus sa, huwag ganoon. No? Kahit na nagkakabati naman kayo sometimes, huwag naman. Basta, okay lang na gano'n. Hindi ko masabing okay pero nasa sayo yun. Ikaw naman mag-handle ng relationship. You're holding no? This relationship sa nakikita ko dito, ayaw mo pakawalan, kumaga. Kahit na alam mo sa sarili mo na gano'n. Pero nasa sayo yun. Pero mas mahalin mo yung sarili mo, if ever. Dito ka. No? Maaring iba sa inyo, nagkaroon ng, maaring magkakaroon ng pagbabalikan, diba? Kung nagkahiwalay kayo. Pero hindi makasarili kasi yung isa Makasarili sa akin yung isa. As in. Mahalin niyo yung sarili niyo more. Sa mga may relasyon dyan. Kamusta ang money ni Aquarius? This week. When it comes sa money mo, medyo okay. May mga time lang siguro na marami ka pinagkakagastusan this time. Yun ang nakikita ko dito. Maaaring may tinutulungan ka o may pinagbibigyan ka ng money mo. Yan, may pumapasok naman pero mas hindi siya strong foundation. Hindi siya strong foundation. Magulo. Minsan, disorganized ka dito sa nakita ko dito. Hindi ko alam, niling lang ka ba sa pera? Parang may nandayat ng liglang sa'yo when it comes to money. Nagkakaroon kasi ng usapan related sa money Nagkakaroon ng pag-aaway sa iba, nagkakaroon ng disagreement, may taong nakipagkumpetensya sa'yo, ganyan, no? Medyo magulo yung money ng iba sa nakikita ko dito. Pero nakita ko siguro, after this, meron ng new beginning in life. New beginning with comes sa money mo. May mga bagay na hindi pa natatapos siguro when it comes to related to money. As in, magulo kasi siya Maaring din may mga pinag-uusapan when it comes to territorial, money, ganyan ang nakikita ko dito. May pumapasok naman. May papasok. Hindi nga lang ganun na malaki. Pero may pumapasok naman kahit papaano. Huwag ka dyan sa hita ni Mami. Dito. Tingnan natin any opportunity pa. Aquarius. Okay. Uy, may new beginning ka. May new beginning ka. Naku, patay tayo dyan. Okay. Nakita ko dito, yes, there's a new beginning happen. Magkakaroon na recovery sa ibang aspeto ng buhay mo. Sa iba naman sa inyo,
may tao dito na gagawin niya yung lahat. Parang ipagpupursige niya yung sarili niya in a situation. Maaring related to money, negosyo, trabaho, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Merong tao na gagamitin ka o may panggagamit, no? Merong tao dito na dishonest, tao na liar, tao na there's a corrupt, no? There's a corrupt. Maraming klase ibig sabihin kasi ng corrupt no? Pwedeng may binabayaran o nagpapabayad, nagpapagamit, o kaya sinungaling lang talaga siya, o kaya gagamitin ka lang niya. May ganun ako nakikita dito sa sitwasyon. May tao dito na walang pakialam, na hindi siya supportive actually No, sarili niya lang iniisip niya. Hindi ko lang alam tong tao na to kung may trabaho siya o wala, pero nakikita ko sa kanya hindi siya stable. Siya parang hindi ko alam kung dinidikitan ka lang niya because of the needs or sana hindi ikaw to ginagamit, panggagamit. May tao dito na ayaw niya i-judge yung ayaw niya i-judge yung isang tao na ganun talaga siya, kahit alam niya na ganun na talaga siya. Kahit alam niya na ganun yung tao na yun. Mali-mali yung Tagalog ko, engot talaga. Yun na nakikita ko. Parang nahandod pa rin yung, nakaka-doubt pero hindi ko nakikita na you are deciding dito sa sitwasyon to let go pa. Or to decide, no? Nagtiting ka pa, mag-go ba o hindi, mag-action ba o hindi. Ganon. Personal power mo na to sa iba sa inyo. Ganon. May taong matigas ang ulo, may tao na materialistic, ganyan. May tao na obsessive. Ano ba yung energy na nakuha ko? Huwag kayo mag-focus sa stress May inaalala ba kayo? May iba dito pag gising-gising no? Sa gabi. Pagka magbawi talaga kayo. Nahahatak ng, aray ko anak, nahahatak ng nakaraan. Ang iba. Advice, universe. Okay, ang advice sa'yo, Aquarius. Magplano ka na maigi. Mag-focus ka to plan, no? Mag-focus ka to plan, sinasabi rin dito na enjoy life. Enjoy mo lang yung life. Huwag kang magkaroon ng self-doubt. Huwag kang magpa-blockage. Huwag kang ma-hold ng nakaraan. Huwag kang malako-plano, ganyan. And then, huwag kang mapanghinaan ng loob. Aray ko anak. No? Siyempre, sabi dito, i-enjoy mo yung buhay mo. Kumbaga, wag lang isip ng isip. Lumabas ka rin together with your family o malapit sa puso, kaibigan, mga ganyan. Planuhin mo maigi yung buhay mo. Mag-forward ka or magkaroon ka ng progressing sa mga plano mo. Mag-explore ka na mag-explore. Free yourself. Siyempre, action. You need to take it action, You need to take it action sa lahat ng aspeto ng buhay mo. May mga bagay na ngayon is this time na kailangan mo ng mag-keep moving to reach your goal dito. So nakita ko, isipin mo naman ngayon this time yung sarili mo, yung future mo. Focus ka lang. You need to focus. No? Start a new happiness, new life, new beginning in life. And then, may mga dapat na ikat na ganyan. Ngayon, gamitin mo na yung utak mo, down to your heart. No, ito na yung time na kailangan mo nang mag-action to make it real, yung iyong goal this time. Siyempre, take advantage, no? Mag-taking advantage ka. Kailangan sa'yo is healthy lifestyle sa lahat ng aspeto ng buhay mo. You need to be aware sa lahat din ng aspeto ng buhay mo. Handa mo na sa sa'yo yung susi para malakasan yung mga blockage na pinagdadaanan o pagdadaanan mo sa buhay mo. Balance lang. Arigato namaste, God bless.